beshies, alam nyo ba na isang loan app na pwede daw natin mahiraman hanggang 46,000 pesos? Merong repayment terms up to 120 days or 4 months na naman daw yung ino-offer na payment terms. Kaya naman, out of curiosity, di-download ko na naman syempre yung loan app na ito kasi akalain mo, isang valid government ID lang, pwede nang makahiram, wala nang proof of income, hindi na kailangan ng payslip. Tapos isang valid government ID lang ay pwedeng makiram hanggang 46,000 pesos. Kaya nga dinownload ko at sinubukang utangan. Kaya sana mapanood nyo yung buong video and yung loan app na ito ay pwede nyo siyang makita or ma-download nga daw sa Google Play Store. Okay? So installment plan nga daw ito. Kaya susubukan ko nga na utangan. And bago ang lahat mga beshies, bago natin ituloy yung video na ito, kunting padalastas muna tayo. Please watch this. No time to apply for a bank personal cash loan? Yana's here to help you. I assist pre-qualified clients with basic monthly income at least 25,000 per month. Hassle-free at walang fee. Lahat ng process sa bank gagawin. 2 to 5 banking days lang approval. Loan up to 2 million. Email amawanyana@gmail.com or message my FB page, Yana Insta Review. Note, qualifications may vary subject to the bank's terms and policies. Going back, ang pag-usapan ulit natin ngayon ay itong Fast Cash VIP. So, akalain mo yung VIP talaga ha. Malaki daw yung pwedeng mahiram nga. Kaya nung sabi ko kanina, isang valid government ID lang pwede na tayong makautang. Instant payout. Once na napurbahan daw yung loan application natin, agad-agad daw pinapadala nila ito sa kung saan natin gustong matanggap yung loan proceeds. At yung ratings and reviews nito, merong 4.5. So, parang okay siya ha kung magbe-base tayo dito nga sa store nila na 4.5. So, kaya nga sinubukan ko na i-download yung loan app na ito at meron itong mga gustong i-access sa ating cellphone bago tayo makapag-proceed na makautang, like approximate location at kailangan daw natin i-allow para mag-send ng text messages. 46,000 pesos daw yung pwedeng mahiram. Pero bago yon, kailangan nating maglagay ng ating valid mobile number na naman. At may matatanggap na naman daw tayo na one-time password pagka-click natin yung send OTP. So halos lahat naman talaga, diba, yung mga nasubukan ko na iba't ibang mga loan app or yung nagawan ko ng ating honest review ay ganon yung ginagawa nila. Kailangan makapaglagay ng valid mobile number at merong one-time password. So dito, kailangan nating makapag-upload ng isang valid government ID at ito nga daw yung mga ID na pagpipilian. So sa akin nga, UMID ID yung nilagay ko kung anong ID ang gagamitin nyo as seen on the ID provided. And then, upload your valid ID photo. I-click lang natin yon para makapag-proceed kayo sa pagpipicture nga ng yung valid government ID. So, kailangan daw malinaw. At meron nga din itong handheld ID. So, hawakan nga lang natin yung ating ID at selfie. Para siyang selfie nga. Get a referral code. So, 2,000 to 46,000 pesos nga daw yung pwede kong utangin sa loan app na ito. Pero bago yun, may mga kailangang sagutan kagaya ng mga basic information or personal information like yung first name, last name, yung middle name, at yung date of birth, yung gender, male or female, education, and yung marital status. Religion, meron pa like Roman Catholic, Islam, or others. And then, yung address or present home address. So, by the way pala mga beshes ko ha, itong nakikita nyo dito na nilalagay ko na address or yung ibang mga infos nga na nilalagay ko, ay hindi talaga ito yung personal information ko kasi mahirap naman diba na i-public ko yung infos ko. Pero right after naman, binabalikan ko itong app, tas nilalagay ko talaga, ini-erase ko itong mga nakikita nyo dito na nilalagay ko and bali, input ko yung tamang infos ko talaga kasi talagang ma-decline yung loan application natin kapag mali-mali nga yung mga ilalagay natin na details. Okay, so ilalagay natin dito ulit kung saan tayo nagtatrabaho. So, kung mapapansin nyo sa taas employment information, kailangan natin masagutan ito like yung monthly income, magkano nga daw ba yung kinikita natin sa isang buwan, at ilalagay nga natin yung exact address or detailed address, yung company name, office, telephone number, at choose payday. So, dito may pagpipilian 15 and 31st day yung nilagay ko. At after nun, bank information agad-agad mga besh. Pwede via online or pwede via e-wallets or via bank. So, sa akin kasi e-wallets talaga yung pinipili ko. At kapag e-wallets naman, pwede Maya or GCash. Ayan yung mga ibang bangko
kung gusto nyo matanggap yung loan proceeds via banks, so mamimili na lang kayo dyan. So GCash nga sa akin, kasi GCash naman talaga yung napakabilis i-navigate. At ito, kailangan natin ilagay yung account details ng ating GCash account. Lalagay yung kompletong pangalan, email address nga, kailangan din, at yung account number. Pag-submit ko, meron pang part na contact information, maglalagay nga ng personal references, pero kagaya ng paulit-ulit kong sinasabi, na mag-ingat nga po tayo sa paglalagay ng mga personal references. Kasi nga, based sa experience ko sa ibang loan app, kapag due date or nag-post due yung loan application at hindi pa nakakabayad, asahan po natin talaga na pati personal references ay sisingilin or bubulabugin ng iba't ibang mga loan app. Kaya pag naglagay tayo ng ating mga personal references, dapat po ang nilalagay natin ay yung mga talaga kakilala nyo na pwede nyong pakiusapan, di ba? Pwede silang mahinahon pa rin sila kapag nag-post due ang ating loan application at nami-message sila. So meron pang part dito na kailangang maglagay daw ng ng signature, digital signature din sila, di ba? Nakakaloka. So dito nga sa last part ng aking loan application, ang pwede ko lang daw mahiram pala ay 2,000 to 4,000 pesos. So ito yung unang offer nila sa akin. So kung malala nyo, yung first na pambungad ng loan app na ito ay pwede akong makahiram hanggang 46,000 pesos. Pero, dito pala sa dulo ng aking loan application, mababa lang talaga yung ino-offer. 2,000 hanggang 4,000 pesos lang. At sa like loan terms, 30 days yung ino-offer nga na payment terms at up to 2 installments. So, totoo kaya ito? So, nakakaloka lang mga beses yung loan app na ito kasi di ba? Ang laki-laki yung pambungad, pero sa dulo pala ng aking loan application, ganon, hindi pala ganon kalaki. So, pagka-submit ko ng aking loan application, ganito na yung lumapas. Doon sa 4,000 pesos na nag-offer sila ng 30 days na payment terms, issued amount daw ay 3,400. Total repayment ay 4,610. Meron kasi itong service fee na 15% which is yung 600 pesos. So, dito sa repayment schedule, installment na ito, na ang first payment ko ay sa 6/5 or June 5, 2025, na meron itong principal kasi na 1,904 at interest na 400, kaya ang kailangan kong bayaran sa first payment ko ay 2,304. At sa second payment ko naman, sa 6/20, ay 236 or 2,306 yung kailangan kong bayaran dahil nga meron itong principal na 2,096 at interest na 210. 2 terms yung in-offer sa akin dito nga sa utang ko daw na 4,000 pesos. So dito mga beshes, medyo okay siya kasi nag-offer agad sa akin ng 1 buwan na payment terms at balihin natin sa dalawa. I mean, meron akong 2 repayment schedule na kung saan ang first payment ko nga ay sa June 5 na kung saan magbabayad nga ako ng 2,304 at ganun din sa next payment ko sa June 20, 2,306. Bali yung 4,000 na utang nga, nagdagdag lang sila ng certain amount at babayaran ko nga ito ng 2 installment plan sa loob nga ng 1 buwan. So, medyo okay siya kasi yung sa 4,000, nag-offer sila ng 1 buwan na payment terms unlike dun sa ibang mga loan app na nag-offer lang ng 7 days. Pero syempre mga beshies, hindi porket 1 buwan yung in-offer na payment terms, talagang utangan nyo na agad. Kasi may mga charges nga ito na doon sa 4,000 pesos, hindi ko ito matatanggap ng buo kasi ang issued amount ay 3,400 kasi nga meron itong service fee na 600 pesos. At ang kailangan kong bayaran nga sa aking due date ay 4,610. So, bali ang lahat na kinaltas at yung mga dinagdag ay nasa mahigit 1,000 pesos. Okay? Pero unlike dun sa ibang mga loan app na halos sa 35 to 45% yung mga charges nila or yung mga ikakaltas nila sa inyong mga utangin. Plus another pa yung idadagdag nila kapag magbayad nga kayo ng iyong utang, malaki din yung mga dinadagdag nila. Okay? So, nasa sa inyo pa rin talaga yung option kung utangan nyo yung loan app na ito. Pero kung ako ngayong tatanungin, yung 600 kasi medyo malaki na rin yun ha. Yung tipong sa 1 buwan, meron agad-agad dinagdag na 600 pesos. Pero, ayun nga, nasa sa inyo pa rin yung desisyon kung uutang pa ba kayo dito or hindi. Bali, pinakita ko lang itong breakdown nila or sample breakdown ng loan app na ito. So, desisyon nyo pa rin talaga. Sa inyo pa rin talaga nakasalalay kung uutang kayo. Pero kung ako yung tatanungin niyo,
ay hindi ko nga nire-recommend ang pag-utang sa iba't ibang mga loan app. Ano sa tingin nyo? Asahan ba itong Fast Cash VIP Online Safe Loan or hindi? At kung sakali naman mga beshes na meron kayong experience, it's either maganda man yan or hindi, sana i-comment nyo po yan ha para mabasa ko at mabasa din ng mga iba na nagbabalak palang i-download nga yung loan app na ito para di ba makatulong tayo sa kanila. Na bago pa lang nila i-download, at least meron silang idea na ganito pala maningil yung loan app na ito. So by the way kasi pagdating sa collector nila or collector ng loan app na ito, wala pa akong experience kasi kada-download ko pa nga lang tong loan app nila and hindi ko pa naman sulit. So, wala akong na-experience nga sa loan app na ito. Kaya nga sa mga nakapag-try, may utang na dito or nagbayad na sa loan app na ito, basta may experience kayo, maganda nga or hindi, sana yung comment nyo po yan. Okay? So, yan lang. Sana makatulong yung video na ito para makapag-decide kayo kung utangan nyo pa ba itong Fast Cash VIP Online Safe Loan. Pero disclaimer lang mga beses ko hindi ako binayaran para i-endorse yung loan app na ito sa inyo. Try or apply at your own risk pa rin. Thank you guys at see you sa aking next vlog. Bye!